Basahin po natin, no? Sabay-sabay. Kung nakikita niyo po ba sa gawing likod yung ating screen? Let us read. 1, 2, 3, basa. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Worship the Lord in the beauty of His holiness. So umaga pong ito, gusto kong i-share sa inyo about worship. Sabihin nga man lahat, worship. Worship. Isang napakahalagang parte ng buhay ng isang Kristiyano ay ang kanyang worship life. Kailangan pong maunawaan natin na ang isang Kristiyano hindi marunong mag-worship. Ang unang tanong, totoo kayang Kristiyano siya? Sapagkat ang pagiging Kristiyano, it is a relationship. Amen po ba? Ang Christianity, ang pagiging maka-Diyos, hindi ito basta religion, hindi ito basta nakaanib ka sa isang sekta o isang denominasyon. Being a Christian means you have a relationship with Christ. Kaya nga po Christian. Kung isa kang Christian, pero hindi ka naniniwala kay Kristo, let us think again if we are really Christians. So isang mahalagang parte ng buhay ng isang Kristiyano ay isa na siyang sumamba. Sabihin niya po natin, sumamba. Sumamba. Amen. Naalala ko tuloy, may isang kanta, may isang love song sa Pilipinas. Alam nyo. Sino ba kumanta niya? Si Martin, no? Si Ray kaya yan? Si Ray Valera. Kinakanta niya sa isang mahal niya sa buhay, isang babae. Sabi niya, sinasamba kita. Although sa tingin ko, favorite kong iba sa atin yung kanta na yun. Kaya lang, hindi applicable ang worship o ang pagsamba sa tao lamang. Ang karapat dapat sinasamba, sabi niya, worship the Lord. Why? Because He is beautiful. He is great. He is holy. Amen po ba? Kinanta kanina, nakita niyo po ba, may mga anghel na bumaba. Yung iba walang pakpak, pero yung dalawa meron naman. Sinayaw nila yung song na bang song yan? Holy forever. It talks about God. It describes the attribute and the character of God. He is holy forever. Yung pangalang, pwede nang huwag nang ituloy yung pagsalita sapagkat that is the reason why we worship. Because of who God is. So tingnan po natin dito habang tayo nag-aaral as we continue to learn about the truth of God's Word, we will learn the true reasons of worship. Mga kapatid, iba-iba po tayo ng lalim ng pagkaunawa, iba-iba tayo ng maturity sa pagtanggap ng Word of God, pero sa aking palagay, lahat naman po tayo ay kailangang matama, ma-refresh ang ating isip on how we worship our Lord, our God. Amen po ba? So, talakayin natin paano tayo mag-worship. Iba't iba ang take ng iba't ibang tao, iba't ibang pagtanggap ng iba't ibang tao, yung kanilang explanation or understanding about worship. Merong mga denomination, may mga Pentecostal churches, iba ang kanilang paliwanag, what is worship. May mga Catholic churches, sasabihin nila, ganito ang tamang worship. Merong mga Methodist, iba't ibang denomination, although hindi po ibang denomination sa atin. Kung hindi, ang gusto ko lang ipakita sa atin ay we can ask many people, may bata, may matanda. Pag tinanong mo sila, what is worship? What do you think is true worship? May maisasagot sila, may sasabihin sila. Kaya lang, the point here is we need to rediscover and really understand what the biblical way. Amen? Sabihin naman, biblical. The biblical way of worship. Tayo po, sa Pilipinas, we are a religious nation. Naniniwala po ba kayo doon? Halos lahat ng sulok may church. We are a highly Roman Catholic nation ng Pilipinas. At yung ating mga ninuno, in the siguro hundreds of years ay may kanya-kanya tayong notion kung paano mag-worship o paano sumamba. Although, yung mga naipasa sa atin, ng ating mga magulang siguro, ng ating mga lolo, mga tita nanay, sabihin, basta gawin mo yan, ito ginagawa ng magulang ko, ito ginagawa ng lolo mo nung nawa sa akin, basta ginagaya ko lang, ginagawa ko lang, and we consider it worship.
Maraming mga ganun kaugalian, maraming ganung mga ano ba yung tawag natin dyan, yung pamahiin, yung mga tradisyon natin na although hindi rin nauunawaan, ginagawa natin. Di ba? Tayo mga Pinoy, gaya-gaya tayo. Sa totoo lang. Unang example, bago tayo pumasok sa worship, yung lola ko ngayon, ba't ba tayo nagtutulog sa kanila? Sino ba umuwi nitong undas? Ba't ba tayo nagtutulog sa kanila? Kaya lang, ang sagot naman nila ay, basta gawin mo na lang, iyayan na sanayan natin. Yung mga lolo mo, naman na sa akin, yung mga mas matatanda sa akin, basta nagtuloy sila, ginagaya ko lang. And we consider it our tradition because ginawa ng mga nauna. So, ang pag-aaral ko ito about worship ay hindi para lang basta gawin, basta gayahin, kundi we understand it personally kung ba't mo ginagawa at kung ano dapat ang iyong gawin. Kasama ko pa ho ba kayo? Amen. So we need to discover and understand the importance of true worship. Hindi lamang sa ating mga buhay, kundi sa mga churches today. Ang ating pong henerasyon ngayon, Pilipino man o hindi, Chinese man, nito pong last year ay invited po ako ng church natin sa Canada. May mga Canadian doon, may mga churches, may mga kaibigan sila. Iba't iba man tayo ng culture, iba't iba man ang ating tradition, iba't iba man ang status ng buhay natin, pero ang isang nakita ko na nag-ikot ng mundo ay iba na ang tingin ng mga tao sa work. Sabihin niya ko yung work. O sa Tagalog yung work. Trabaho. Lahat ba ng trabaho may sweldo? Hindi. Okay. Iba na ang tingin ng ating generation ngayon sa work. In a sense, people in our generation today worship the principle of work. Ano ibig sabihin nyo? Ang priority ng buhay nila is work. Umiikot ang mga buhay nila mas marami sa work. Ginugugol nila yung panahon nila to work. Gusto kong tingnan niyo ang inyong mga sarili. Dito naman tayo mag-aaral ng Bible. We are evaluating ourselves. What are we doing in our lives today? Hindi ko po sinasabi na huwag na tayo mag-work. Mga kapatid, nakapag-resign naman kayo at mag-awal kayo. No? Wala pong gano'n. Ibig sabihin lang, we evaluate ourselves. Do we prioritize work? Na nawawala na tayo ng time to worship God and to have a relationship and fellowship with God at nagugol na ang ating mga buhay sa mga trabaho natin. Hindi lang po dito sa Hong Kong yun. Doon po sa Canada, sinasabi nila mga tao dito, addict din sa work. Meron na silang mga trabaho ng weekdays, pero pag Saturday, Sunday, meron pa silang mga extra, mga part-time. Ang mahal ng pera doon. Ibig sabihin, sa isip ng tao, huwag tayo mag-aksaya ng panahon, huwag tayo mag-aksaya ng oras. We need to work, we need more work. Oras ng pahinga, work ulit, because bakit ba nag-work? So that we can have money. So work is connected to the wages o yung money. Siyempre, sino po nangangailangan ng pera dito? Hindi po ako mamimigay kasi wala tayo pareho. Pero ibig sabihin, that is the true. Hindi po talaga ikot ng mundo, kailangan ng pera. No? Mahirap gumalaw ng walang pera. Kaya nga lang, we must understand mga kapatid, pwede natin gugulin yung buong buhay natin sa pagtatrabaho, pero at the end of the day, hindi pa rin tayo kontento. Pwede natin pupunta ka dito, payat na payat ka, year 2000 something, then magugulat ka na lang, mag-iipon lang ako ng konti, magulat ka, magsisenior ka na and naisip mo na sobra yata. So, buti na lang, sabi mo sa kapatid na tabi mo, buti na lang nakakilala ka kay Lord. Kasi hindi na sayang yung oras mo sa work lang kung hindi na i-google mo yung life mo to worship God. Amen? Para si Lord. Pag naman nag-i-invite tayo ng mga
makakita ka ng kapwa Pinoy natin dyan sa labas, attend ka, punta ka, anniversary namin. Sabihin lang naman nila, wala akong time. Busy ako, although rest din niya siguro yun, busy ako. So sasabihin sa'yo, dahil nahihiyang diretsing tanggihan ka, i-check ko kung available. But when it comes to worship, it's not about our availability because worship must be a priority in a person's life. Once na priority lang niya is to work, to earn money, to feel good, to para gumastos, para ma-fulfill yung kanyang self-desire, hindi nagtutupad yung plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. So napakahalaga na balikan natin ang basic, why do we need to worship God? Tatlong tanong. What is worship? Why do we worship? And how do we worship God? Amen. Una, okay, yun yung ating verse na ginamit. Next. Basahin niya ako. 1, 2, 3, basa. What is worship? Ano nga bang pagsamba? Ano nga bang tunay ng pagsamba? Maraming lahat ng religion sa mundo sumasamba. Kanya-kanyang pagsamba, may iba sinasaktan yung sarili, may iba pinapako yung sarili, may iba tinutusok yung sarili, pinapahirapan yung sarili. Lahat ng uri sa nila, this is by way of worship. Pero syempre, bilang tayo mga Kristiyano, we have the basis of worship. Hindi yung sinabi ko, hindi yung sinabi ni Pastor Aliway, hindi yung tradition na pinansagan, kundi yung isinulat ng Panginoon sa kanyang mga salita. That is our basis. Kasi yung salita ko, pwedeng mag-iba. Yung sinabi yung mga practice ng mga lolo't lola natin, pwedeng habang tumatagal, nababawasan, nag-iiba, naiinit ng konti, pero buti na lang, yung salita ng Panginoon, pinasulat niya para hindi alin makalimutan, para hindi mag-iba, hindi magbago. So, ano nga ba ang pagsamba? Una, kunin yung isulat para matandaan natin, para ma-practice natin. Ako po naniniwala, our actions, yung ating mga nagiging habits, yung ating nagiging daloy ng ating buhay, it depends on what we believe. Kasama ko po yung mga ito. Yung kilos mo ay nakadepende kung anong paniniwala. Ako naniniwala na lahat ng ikikilos ng katawan, magsisimula muna yan sa tawakan niya po natin yung mga ulo natin. Patukin nyo ng konti kung may laman. Siyempre, meron. Meron. Everything we do, everything how we act, it first start in the mind on what you believe. Ang isang tao katatapos lang manood ng horror movie. Ano favorite yung horror? Nanonood ba kayo ng horror dito? O walang Netflix o ano ba man? Mga Tagalog na horror movie. Ang isang tao makapanood lang ng horror movie, fresh pa sa isipan niya yung kanyang pinanood na horror movie. Alam mo ba, malamang yun, hindi hihiling mag-isa. O papasama. Ibig sabihin, nahahadlangan yung kanyang mga action, nahahadlangan yung hakbang ng kanyang paa according to what he thinks or she thinks. On the other hand, alam niyo po ba yung naniniwala na malas yung pusang itim? Naniniwala ko ba tayo? Marami bang pusang itim dito? Sa isang tao naniniwala na malas yung pusang itim, tuwing makakita siya ng pusang itim, hindi na siya tutuloy sa kanyang pupuntahan. And it will affect his life or her life. Kasi sa tuwing may mahalaga siyang pupuntahan, nakasalubong siya ng pusang itim, sabihin niya, kung na tayong tumuloy, baka tayo malas. Ibig sabihin, our belief will contribute on how we act. Amen? Ang inuwa po ba natin yan? So kung puno-puno ng takot yung isip mo, puno-puno ng pag-aalinlangan yung isip mo, magiging mapag-aalinlangan din yung kilos ng iyong katawan. That's the nature of human psychology. Ba't ako nakapunta no? Sa worship ako, ano? Una kasi, uri ng worship, kailangan makunawa natin ano ba ang tamang worship so that we can act. Kailangan mataniman yung utak natin ng mga truth about worship so that when we act, it is based on ano? On the true things from the Word of God. So, una, okay, number one, what is worship?
Basahin po natin. Babasa po tayo. 1, 2, 3, basa. Worship is not an event. Amen. Itatama natin yung ating mga nakagawian. Maraming mga churches today na ang tingin nila sa worship, ang pag sinabi nila yung salita, worship tayo. Ang gusto pala nilang patunguhan o itukuyin ay para sa event, sa worship event. But worship is not an event. Kahit sinasabi natin na ang gawain ngayon, anong oras po ba ang gawain dito? Mostly yung Sunday, 10 a.m. Hanggang anong oras siya? Well, sabihin natin 10 to 2 hours. Ang tawag natin dyan, tara po, umatin po kayo sa ating Sunday worship service. Sabi na iba, worship gathering. Worship celebration. Ano naman yan, tawag natin worship yan. Kaya lang, kahit pumunta tayo sa lugar na mayroong worship gathering, worship celebration, worship service, it will not ensure that we will worship. Hindi ngunit dumalo tayo, ay automatic na nag-worship tayo. Kasapang baho pa kayo. Sabihin natin, aray. Kasi tinatama tayo. Hindi ngunit pumasok ka sa pintuan na yan, sa bulwagan o sa place, sa sanctuary of worship, it means you worship. Pwede wala kang ginawa, nakaganong ka lang, and then hinihintay mo lang na nagpapalipas ka lang ng time. Kaya tayo tinatama ng Panginoon so that tama yung ating pagkilos towards God when we go into His presence. Amen po ba? Amen. Kasi pupunta ka na rin lang sa presensya ng Panginoon, ba't di pa itama para maging maayos yung iyong pag-worship kayo. Kung ang nasa isip mo, hanggang mamayang bago kumain, ang nasa isip mo, ano kayang ulam? Pag sumasayaw yung mga dancer dito, ano kayang ulam? Ito, nag-aawitan. Sana mainit yung kanin pag kumain. Kung yun ang tumatakbo sa isip mo, maybe nandito ka lang sa lugar, hindi sa event, pero you did not worship at all. Ba't kayo natatawa? Ano kaya ulam? It means, hindi lamang pagpasok at pagpunta sa isang lugar o sa isang house of worship, it doesn't ensure that we will worship at all. So, kailangan itama na rin ang ating isipan, hindi mo pumunta ka, kailangan may gawin tayo. Next. Tingnan po natin yung sinabi ng Panginoon sa Kristo. Ito napakagandang paalala sa atin. Sabi ni Lord sa mga Hudyo nung panahon niya. Sabi niya, these people draw near to me. Lumalapit sila. Kung saan ako magpunta, nandun sila. Kahit malalayo pinupunta ko, sila sila nasunod. Pero hindi sila naparito para mag-worship. These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Pwede pa lang nandiyan ka, o tara, mag-worship tayo, Sunday ngayon, punta tayo, Sunday ngayon, punta tayo. Kaya lang, pwede pa lang, na-fake pala yung salitang worship. Yung bibig, pero iba pala, malayo pala ang puso, hindi nakatuon sa Panginoon. So, unang makikita natin, worship pala is a matter of the heart. Amen po ba? Kumakin ang ating puso natin. Worship is a matter of the heart. Kailangan tama yung puso mo pagpapasok ka sa presence of God. Kailangan, ang reason mo kung ba't ka pupunta dito is to honor God, to give glory to God. Amen. Amen? Amen. Siyempre, hindi naman mali na kaya ka pumunta dito, gusto mong mag-pray kay Lord, gusto mong humingi ng blessing kay Lord, no problem. Pero the main priority on attending the services is to worship. Amen to ba? Amen. Sumamba muna tayo sa Panginoon. Magbigay muna tayo ng pasalamat sa Panginoon. Magpasalamat muna tayo sa buhay, sa pagpapala, sa paggabay ng Panginoon throughout the week. And then after that, we can expect something from Him. Pero wag lang yung pang-sarili. Amen po ba? Amen. Kung sa kami mo, wag lang pang-sarili. Amen. Yung selfishness, yung pagiging self-centered, iniiwan yan eh. Pag pupunta ka sa Panginoon, isa lang ang dapat itaas. Amen po ba? Amen. Palakpakan ng Panginoon. About worship or what is worship, doon muna tayo sa mga hindi. Mas madali kasi ipaliwanag yung mga hindi. Basa po tayo. 1, 2, 3, read. Worship is not music. Ibig sabihin doon na tayong tumuto. Hindi yan ang ibig sabihin. Kaya lang, we must understand
that worship is not about the music. Hindi ngunit maganda yung boses nung kumanta ay nag-worship na lahat. On the other hand, hindi pwede ngunit medyo nasintonado yung kumanta sabihin niya, hindi ako nakapag-worship, sintonado. Because the worship is not about music. It's not about the people that is on stage. It's not about the musicians. Ang worship is a personal adoration and worship and honor sa ating Panginoon. Hindi nakabatay sa paligid. Amen po ba? Yes. Sabihin po natin, hindi nakabatay sa iyo. Amen. Kahit gano'ng ganda ng gamit, kahit anong ganda ng microphone, kahit anong galing ng mga kumakanta at tumutugtog, kung hindi nakatama ang puso natin about God, sayang. Sabi nga mga natin lahat, medyo balukot, sayang. Sayang. Alam niyo yun? Kailangan tama natin isip natin, hindi pagalingan, hindi palakas ng gamit, hindi sarili ang tinataas kasi. It's not about the music. Pwede tayo mag-worship kahit mag-isa lang tayo. Pwede tayo mag-worship kahit acoustic guitar lang. Pwede tayo mag-worship kahit mga palakpak lang. Nakita niyo po yung mga picture kanina nung nagbago pa lang sa Shopping Library. Wala pang mga gamit. Walang drums, walang mga amplifier, walang mga mic, pero sa tingin niyo pa, hindi kaya mag-worship. Yun ang problema sa generation natin ngayon. We are, ano tawag yan, masyado tayong nakadepende sa gamit. Masyado tayong nakadepende sa material na bagay. Walang gitara, hindi tayo makaka-worship kay Lord. Maling kaisipan. We can worship even though walang music. Try natin minsan yan. Pwede naman, di ba? So, kailangan baguhin natin yung ating mga isipan. Ayokong umattend dyan. Ayokong pumunta dyan. Sintonado yung kumakanta. Ayoko dyan sa church na yan. Hindi maganda yung gamit nila. Ayoko sa church na yan. Walang nag-keyboard. O, hanap ka ng hanap. Lahat ng mga material na bagay na hanap mo. Kasi sa iyong isip, we can worship kung merong mga gamit na yan. Pero hindi ito yun. Ang worship, kahit mag-isa ka, kahit tinig mo lang, you can glorify God. Amen. Hallelujah. Pero syempre, gamitin natin lahat ng pwede natin gamitin for God's glory. Baka naman, itapon nyo na ito. Huwag naman. Lahat ng pwede mong gamitin para mapapurihan ng Panginoon, gamitin mo to the best of your ability. Pero kailangan mo tandaan, hindi yan ang basihan ng tuloy na pagpupuri. Gumastos ng bilyon-bilyon. Okay, gumastos ng libo-libo. Pero kung hindi natin nakitama yung ating puso towards God, sabi ko nga kanina, diyan, sayang. Okay? Music is just a vehicle. Okay, pwede mong sakyan yan para ma-ready tayo. Siguro may mga bagong dumadalo, maganda ang takbo ng music, hindi naman okay yung parang yero na pinupunit. Kailangan naman ay ayusin natin. So, kung yan ay vehicle, kung yan ay ginagamit o isang tool ang music para ma-ready tayo sa pagpupuri sa Panginoon, bigyan natin yung pinakamalinap natin. Next thing. Okay, basahin niya po yun din para hindi kayo makatulog. 1, 2, 3, breathe. Worship is not a performance. Wow. Ito isang mahalaga. Mga kapatid, nakita niyo po ba may mga videos sa YouTube about worship, iba't ibang churches, lalo na sa mga western nation, sa Amerika, sa Europa. Kung what is worship? Kailangan hindi tayo malito, kailangan maging tama yung ating understanding in worshiping God. Hindi performance ang pinunta natin dito sa loob ng church. Ano ibig sabihin? Kasi yung culture natin, ang gusto ng mga tao is to be entertained. Kasama ko ba ba kayo? Ang gusto ng mga tao ay ma-entertain sila. Akala nila sa lahat ng pupuntahan nila dapat mag-enjoy. Yun kasi ang problema, yung kasi ma-entertain ka, mag-enjoy ka, may makuha ka, puro ano yun eh. Puro makabig. Kaya nga lang in talking about worship, it is not about what we get. It is about what we can give to God. Ang nangyayari sa mga churches ngayon, nagiging dalawang uri ng tao, isang performer at isang audience. Natatanda niyo sa harapan, performer, lahat ng maiiwan yan, audience. Pero hindi, in a worship scenario or in a worship setting, lahat tayo ay participants
Lahat tayo sama-sama, nandito ka man sa harap, nandiyan ka man, nandito ka man sa likod, nandito ka man sa kitchen, huwag ka nga lang kumakain habang nag-worship, hindi ka. Ibig sabihin, kung asan ka man sa vicinity, we are participants in worshiping God. Amen? Kaya dapat baguhin natin yung tingin. Sa mga Western churches, nakakalungkot, talaga namang rockstar yung mga appearance. Spotlight sa isang tao, parang siya yung bida. Yun ang magiging problema. Pag natin that worship is about performance, worship is about entertaining the people na mamaligpo tayo ng damdamin. Hindi nalulugod si Lord. Kasi ang gusto ng Panginoon, nag-worship tayo ng sama-sama sa Kanya. Amen po ba? So, unti-unti tinatama ng Panginoon yung puso natin about worship. Ano na ang team natin? Worship the Lord in the beauty of His holiness. Worship the Lord. It is all about Jesus. It is all about God. Hindi dapat manaig dito yung selfishness, hindi dapat manaig dito yung pride, yung arrogance, hindi dapat manaig dito yung feeling ng isa, rockstar siya, dapat siya ang sentro. Kahapon, Sabado kahapon, may service na i-share ko. Nung ako'y bata-bata pa lang, nung nakita ko sa picture, nandun ako, pero hindi ko makilala yung sarili ko kasi na payat na payat daw eh. Parang year ano po yung pastoral, 2011, 2012, tapos 2013. Maraming beses na rin po ako, tumutugtog ako, sinasama na ako ng tatay kong bishop, at ang ministry ko talaga ay tumutugtog kami magkakapatid. Ang problema sa immaturity, hindi pa naiintindihan yung salitang worship. Ang gusto namin mag-perform. Magpa-practice kami ng matagal hanggang gabi. Kaya alam niya sa isip natin, hindi na tama na kailangan pala connected ang puso sa Panginoon. Ang gusto lang namin, maipakita yung skills, maipakita ang magaling siguro, maipakita lahat ng nalalaman, gusto ano eh. But worship is not about me. Worship is not about you. Worship is all about God. Ano nga ba ginagawa namin? Pag narinig kong malakas yung isang kasama ko tumugtog, lalakasan ko yung sa akin para ako yung umibaba. Ganoon ako doon eh, nung bata-bata pa eh, kasi hindi pa nakunuha what is worship. Tapos yung kasama ko, nakita niya nilakasan ko yung amplifier ko, hindi siya papaya. Eh gusto rin niyang siya umakat. Lalakasan din niya yung kanya. Eh syempre, makikita ng drummer, sabi yung drummer, hindi pwede yun. Sila lang malakas, sila lang ang sikat. Lalakasan din niya yung palo. Hanggang sa lahat na nakikinig, bingi na kasi sobrang lakas na. Eh syempre, hindi papalo yung singer, dahil kukunin niya. Hindi niya yung susubo niya yung mic para mas malakas yung voice. Eh makikita ng backup. Hindi siya dito. Kailangan lahat kami, sikat dito, hindi. It's not about us. Kailangan mabago yung ating perception about worship. Kasi pag tayo ang nataas, hindi nataas si Lord. Kung tayo ang natanyag, hindi natanyag si Lord. Pero ayaw natin yun because this place, this sanctuary, is a place of worship. Amen po ba? Palakpakan si Lord. Kaya masabi ko nga po, kung pwede lang, lahat kami, nasa loob na lang ng kortina. Para hindi nakaka-distract eh. Minsan kasi nakaka-distract eh. Doon po sa Cabanatuan Central Church, mataas po ang stage natin doon. No? Malaki yung stage. Mataas, siguro hanggang dibdib pag nasa baba. At mahigpit po yung aming stage director doon. Bawal yung palda na lagpas o mahigpit sa nakagyan. Above the knee. Kasi ang problema sa above the knee, pag nasa platform ka na mataas, yung mga nasa baba, nakatingin na gano'n. Ako may hinahanap. Ang problema sa mga ganyung masyadong distractions, yung tao yung nakikita, na-divert yung kanilang attention at yung kanilang respect and worship sa Panginoon napupunta sa tao. Kaya dapat sana, pag tayo pupunta sa altar, hindi tayo yung kumikintab, hindi tayo mukhang Disney princess dito sa harapan. Kasi pag gano'n ang ating naging attire, ang tingin ng mga tao, nakafocus kanina. Sabi ni Bishop, kung siya nabubuhay pa, nandiyan ka sa harapan, o kaya, sabi ni Bishop, kung nabubuhay pa siya. Okay. Nakikita ka sa harapan, pero hindi dapat ikaw makita. Nakakalito, no? Pero ngayon naiintindihan natin. Naglilid tayo, pero hindi tayo bida dito. Tinagamit tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Salamat kay Lord, it is a privilege. Pero hindi dapat tayo magpapataas. Nakakalaki ng ulo yung mga part. Maging leader, maging tagapanguna. Pwedeng pumasok yan sa ulo. Pero because we understand what worship is,
nagiging maayos ang ating pagtingin at pag-act about worship. So worship is not, ano po yun? A performance. Hindi entertainment ang ating handog dito. Pero syempre, alam natin yung mga numbers na yan, mga special numbers, alam natin ang dahilan yan. It is to give glory to God. Magamit yung mga kaloob ng Panginoon, mga regalo ni Lord na skills and talents for the ministry. Pero kailangan maging maingat kasi pwedeng maging about performing to the people and not to God. We have one audience. Amen po ba? Sino yun? Minsan papalapayan ng Panginoon. Ay, meron pa. Ano po yan? 1, 2, 3, basa. Worship is not usually. Ano kaya ibig sabihin niya? Worship is not a feeling. Ganito po yan. Meron kasing mga ibang tao na iniisip nila, hindi ako nakapag-worship, hindi ako naiyak. Akala natin, okay, hindi lahat kailangan makaluwatin. Akala ng mga tao na ang worship dapat maiyak. Although we have emotions, ay hindi ito just about the feeling. Hindi ang basis ng worship ay feeling. Pero syempre, kailangan gamitin ng emotion. Binigyan tayo ng emotion ng Panginoon. Pwede tayo sa sobrang galak natin sa pagpapala ni Lord na natutuwa tayo, nakatawa tayo, pero hindi tayo yung magulo. Okay? Dahil sa sobrang attached tayo sa presence of God, sa Word of God, nakarelate tayo kung yung naluha tayo. We have emotions, so pwede natin gamitin sa Panginoon. But, it is not the basis of worship. Kasi ito po ang problema sa emotion, psychology naman ito, about anthropology, about humans, ay yung emotion ang pinaka-unstable na part ng tao eh. Biruin mo yun, habang tumatanda tayo, paiba-iba yung emotion natin. At sabi nila, yung bata ang may pinaka-unstable na emotion. Napansin ba yung bata kanina yun na lang naglalaro? Tapos magugulat ka, maya-maya umiiyak na. Kanina lang mabait sa'yo, parang yung anak ko. Kanina lang mabait sa'yo kasi binigyan mo halimbawa ng chocolate. Pero pagkatapos na ng isang minuto, ayaw ka nang pansinin. That the instability of a child's emotion. At the same time yata, habang tumatanda, naging senior na yata ay sumusungit. Titubo ba yun? Senior? Hindi ko alam, pero our emotions are very unstable. Hindi mo pwedeng panghawakan. Hindi mo pwedeng i-base doon ang iyong worship sa iyong feeling. Kasi minsan, feel mong huwag umatin. Naranasan niyo po ba yung feel yung huwag umatin? Lahat naman, nakaranas naman. Puyat ka, sarap mahiga, medyo malamig. Ayaw mong bumangon. Kasi yung feeling mo, gusto mo, mahiga na lang, magpahinga na lang. So, pag i-base mo ang worship to your feelings or to your emotion, magkukulang tayo, mamamali tayo ng pagtingin. So, emotions easily change. May mga pagkakataong tinatamad tayo, wala tayo sa mood. May mga pagkakataong malungkot tayo, hindi tayo maka-worship kasi naka-base sa emotion. May mga pagkakataon naman na nagtatampo tayo, hindi tayo maka-worship. Nagtatampo tayo sa kapatid, hindi tayo maka-worship kay Lord. Na-i-connect natin yung feelings natin about other people sa pag-worship natin kay Lord. Napali tayo ng pinuntan. Amen po ba? Kasi kahit anong problema mo sa ibang tao, once na mag-worship ka na, hindi ibang tao ang kausap mo. Hindi relationship, diba? Kundi yun? It is about God. Kaya minsan, pag nag-rely tayo ng todo sa ating emotion, nababago tayo, natitisog tayo, at hindi natin nagagawa yung ating pag-worship sa Panginoon. And it is very hard to worship if we don't feel like it. Kasi na-base natin yung worship sa emotion. So we worship because we love God. Amen po ba? Amen. Hindi sa kung ano pa mang tibok ng damdamin. Pag intabang isang tao, kaya mag-worship niya. Madaling mag-worship. Pag masaya ang isang tao sa blessing ng Panginoon, madaling mag-worship. The problem is, how about kung may problema? Can we worship God? Still. Paano kung may mga depression na nagaganap sa mga nangyayari sa paligid? Can we still worship God? So if we base our worship in our emotions, malamang most of the time hindi tayo
puri at makasama sa Panginoon. So we base our worship because we love God, whatever the circumstance is, whatever the status of our lives is, we still worship because He deserves. Amen po ba? Palakpakan ng Panginoon. Yes. Ano po yan? Worship is a response to God. Amen. Because worship, the truth is, hindi naman tayo mag-worship kung tayo lang sa sarili natin. Hindi naman tayo yung nagpupusa. Ano lang tayo, ano ba tawag natin dyan? Merong mga tao na passive. Ano ibig sabihin ng passive? Walang gagawin. Hanggang wala kang ginagawa sa kanya, wala siyang gagawin. Hanggang di mo ako pinapakialaman, hindi rin kita. Yan ang gusto ng mga tao ngayon na walang pakialaman. No? Basta huwag mo akong papakialaman. Hindi ko papakialaman. Huwag mo akong gagalitin. Hindi tayo mag-aawa. Passive, ano? Yung ating mga ugali, habang tumatagal, nagiging passive ang mga tao. Hindi sila ang unang umaak. Hindi sila ang unang nag-approach. Hindi naman talaga ang tao. Passive. Buti na lang hindi tayo hinahayaan ng Panginoon. Next. Tingnan niyo po yan. Basahin natin sabay-sabay. No? 1 John 4 verse 19. Okay. 1, 2, 3, basa. Nakita niyo po ba yung contrast? Nagmahal tayo. Nato tayong magmahal, hindi dahil talagang likas na mapagmahal tayo. Hindi gano'n. Hindi nga tayo likas na mapagmahal. Kasi kung magmahal tayo, lagi tayong may criteria. Nakita niyo po ba, naghahanap kayo ng mga boyfriend niyo? Ng jowa ba tawag niya? Di bali ng pogi, basta mayaman. Parang wala kang talo doon, ano? Di bali ng pogi, basta mayaman. Kung maghahanap ang isang tao, lagi siyang may criteria. Ang tao, pag magmamahal, paggagawa ng mabuti, pag-action, pag-aakbang ang mga paa, lagi siyang may prerequisite. At kumikili siya ng tama, pag tama yung yung circumstance. Pag tama yung requirement. Pag naabot yung requirement, go. Buti na lang, hindi ganun si Lord. Kasi si Lord, nagmahal siya kahit hindi tayo pasok sa requirement. Buti na lang si Lord, nagmahal siya kahit patuloy tayo nagre-rebelde sa Kanya. Eh tayo, pag tumatalikod sa atin yung isang tao, bahala ka sa buhay mo. Sino ka ba? Di ba? Ganoon ang pag-iisip natin eh. Pag yung tao ayaw tayong gawa ng mabuti, hindi wala tayong pakialam. Pero si Lord, kahit tumatalikod ang tao, nagiging masuway ng tao, nagre-rebelde ng tao, hindi nagmamahal ng tao, He loves us. Amen. Kaya naman, sa lahat ng nakatanggap ng pag-ibig ng Panginoon, natuto rin tayong magmahal. Amen? Hindi tayo naghahanap na ngayon ng requirement. Amen? Hindi tayo nakatingin sa mga tao na tayo natin palagin kay Lord. Kung dapat mabait yan. Pag hindi mabait yan, hayaan mo siyang maligaw. Hayaan mo na kay Satanas yan. Hindi gano'n. Hindi gano'n ang pag-ibig na tinuro sa atin ni Lord. Even though, amen po ba? Even though, in spite of, kahit ang ugali niya, kahit magaspang ugali, magaspang umilos, magaspang siguro mukha, lahat ng magaspangan nasa kanya na, pero pinapakita natin yung pag-ibig ng Panginoon. You're welcome. Amen? Because yun ang pinakita example ng Panginoon. We love because He first loved us. And it is a truth about worship. It is a response to God. Next. Amen. Kaya natulong po ba tayo? About worship. Worship is also heartfelt. Next verse. Heartfelt. Ano ba sa Tagalog yung heartfelt na yan? Dama sa puso, pumapasok sa ibuturan. May mga worship kasi na lang eh. Talaga po ganyan. Lahat tayo naka-experience ng ganyan, di ba? Noong una tayo umatin, nakikipalakpak tayo. Nakikitalong-talong konti, pero pag tinatamad na, tama na. Pag yung song leader ay pinapalakpak ka na, pinatalong ka pa, tapos mamaya-maya gusto pang ipataas yung kamay mo, hindi na, dalawa na. Siya na kung maraming pinapagawa. Hindi, kasi yung mga ganong pagkakataon, lalo na nung mga bago pa tayo, ay
Hindi pa ganun kadami. Kailangan pang utusan. O nakikita ko po kayo, hindi kayo nakataas kamay nyo. Hindi eh. Yung isang taong talagang nasanay na sa culture of worship, ano yan? Kusa. Sabi niya mga kusa. Hindi ko pinapataas yung kamay, nagtataas ng kamay kasi nakakonect na siya agad dito. Yun lang naman talaga ang trabaho na nasa harap. Ano? Tulungan, i-guide yung mga taong bago pa lang na mag-worship together. Pero once nakikita mo nag-worship na, okay na. Kahit nga hindi ka na magsalita sa harap, nakikita mo nag-worship ng mga tao, nagawa mo na yung mission mo. Kung bakit ka nagsasaw. So, worship is heartfelt. Kailangan maramdaman natin. Hindi pakita tao ang pag-worship. Hindi lahat na nakataas ang kamay ay nag-worship. May mga iba nakataas yung kamay kasi nahuli ng pulis. Nakikita mo, nakapicture, pero may pulis sa gilid. Ibig sabihin pala ay taas ang kamay. O kaya naka-hold up. Okay? So, ibig sabihin that the true essence of worship is from the heart. Pwede tayong magtaas ng kamay, pwede tayong makikanta, pero ang pinagmumulan talaga ng pagpupuri ay nasa puso. So, kailangan po pala, pag tayo pupunta sa loob ng church, nandiyan pa lang po kayo sa lift, matagal naman umangat yan, nasa floor 11 tayo, may time pa kayo to ready talaga your heart in worship. Kasi pwede tayo pumunta dito na maguli isip natin, puno-puno ng kabigaran ng isip natin, pwede pumunta tayo dito ng pili tayo, no? Kasi kinulit ng pastor, sila, binibidyo call pa, saan ka na? Pwedeng ano eh, pwedeng because of, ano ba tawag niya, yung pinili. Okay? By force. Pwersa ka, kaya yung SGS leader mo, hawak ko pamilya mo pag di ka umalit. Hindi naman, ano? Diba? Kung napagpwersa tayo, ibig sabihin, hindi ready yung heart to worship. So, sayang po. Sayang ang pagpunta nyo kung hindi ginagawa yung main priority na ng pagpunta sa presence of God, which is worship. Amen. So, natin yung verse na yan, ang nais ng Panginoon, mga worshipers in spirit and sabihin niya ko yung spirit. Sabihin natin truth. Diba kasi ibig sabihin niya? Ibig sabihin ng heartfelt ay dalawa eh. Spirit and truth. Yung spirit, yung galaw ng Holy Spirit, ginaguide tayo about how we worship, ginaguide tayo ng spirit, itataas natin yung ating mga kamay. Yung ano yan eh, yung spirit kasi, ano yan eh, about ginagamit yung emotion to direct us. Okay? Pero at the same time, sabi niya, also in truth. The Word of God. Nasaan ba ang truth? Amen? This is the basis of truth. May mga iba't ibang truth. May half-truth. May mga ibang truth. Truth or dare, siguro. Iba't ibang klase ng truth eh. Pero, the truth, malaking T, is from the Word of God. The authority. Kaya sabi kanina, hindi lamang emotion ang genuine worship, but it also a connection to God. Galing sa Spirit. Tama mo ba? Yung Spirit ang nagbigay sa akin ng connection sa Panginoon. Yes. Sabi nga, yung Holy Spirit is the seal. Yun ang connection natin kay Lord. Yung Espiritu natin ng tumutugon sa Panginoon. Yung laman, saan tumutugon yan? Sa kasalanan, mahilig yan. Pero yung Spirit, it directs to God. But at the same time, we must worship in spirit and also in truth. Alam niyo po ba, lahat ng religion sa mundo ay may some kind of spiritual something. May mga ano bang kwan yung nag-yoga, anong religion niya? Hinduism. It is a kind of spiritual connection. Kumukonek sa cosmos, kumukonek sa nature, mag-yoga, mag-meditation, para yung isip ay kumukonek sa mga molecules sa paligid, sa mga alitaktak sa buhay. Tama? Diba? Nag-meditate, nag-yoga, iba-ibang posisyon, nakabali yung likod, para yung mind and matter ay magsama sa isang balance. Diba? Dito sa Hong Kong, may mga ganyang linya. It's all about the balance, it's about the spirit. Laging naghahanap yung tao ng connection sa divine. Amen po ba? Yun ang hinahanap ng tao, yung connection sa divine. Pero tayo, natagpuan natin yung right
Spiritual connection. Pwede kang kumonect sa kung saan. Kumonect ako sa lolo kong nabubuhay. Meron siyang mga gusto ibigin sa akin. Kumonect tayo sa inuno natin na meron ipapayo para iwaman tayo. Ituturo sa atin yung gintong nakabahon. May mga medium, may mga kung sino-sino kinakausap. Gustong kumonect sa spirit. Gustong kumonect sa divine. Gustong kumonect sa spiritual being. Worshiper in spirit, pero worshiper kaya in truth? Hindi siguro. Tayo, worshiper tayo in spirit because the Spirit of God guides us. But we also worship in truth. It is the biblical standard of the Bible. Amen po ba? Ito tinuro ng Panginoon sa atin. So, spirit, it is about spiritual connection, and truth, it is about scriptural. Amen? Scriptural. Ano yan? Scriptures. The Bible. So, hindi lang tayo puro espiritu, kailangan na connected tayo sa truth of God. Amen po ba? Pag na-cover ka ng espiritu, magugulat ka lang, connect ka na kung saan, no? Hinahanap mo na yung mga lolo't lola mo na nasa paligid. Tapos, alam niyo yan, yung mga, ano ba yung mga, sa mga horror, yung mga Ouija board, yung mga kumukunik sa salamin, may hinahanap, may gustong konektahan ng tao eh. Buti na lang, tinama tayo ni Lord, ano? Kasi ang dapat konektahan natin, yung katulong sa atin. Yung makapagbibigay sa atin ng, ano, ng tamang direksyon, yun ang Panginoon. So, we connect, we worship the Father in spirit and truth. Next, bibilisan ko po, ang bilis ng oras talaga sa Hong Kong. Bubay rin nyo? 50 na yan. 1, 2, 3, basa. Worship is a choice. Mga kapatid, tandaan niyo po, worship is a choice. Kahit pinilit ka lang, kung hindi pinili ng puso mo na mag-worship, sayang lang, huwag ka na nagpapilit sana. Kasi dapat bukal sa loob ang worship. Okay. Kung tinutukan ka lang ng patalim para umakyat dyan sa Block D, floor 11, kailangan handa yung puso mo because it is a choice. Pwede mong piliin matulog, pwede mong piliin, hindi kumonect sa Panginoon, pero we have a choice, we have a will. Itama nga natin yung ating mga sarili so that, mag-worship tayo sama-sama sa Panginoon. Sabi diyan, sa Psalm, yan naman ang ating verse, sabi maraming beses sa Psalm, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord at all times. Gusto mo ipaalala sa sarili, purihin mo si Lord. Tamad ka. Gusto mo ng blessing niya, you enjoy His benefits, pero ayaw mo magpuri sa Panginoon. Ayaw mo magpasalamat sa Diyos. Ang alam mo lang gawin, humingi. Kasakit pag pinagsalitaan nga ng gano'n, no? Ang alam mo lang, humingi. Hindi ko narinig na magpasalamat ka. Di ba sa mga magulang gano'n, ano? Pengi po, ma, pengi. Tapos pag nakuha na, hindi ka na sinatya. Kasakit sa pakiramdam. Pero tayo bilang anak ng Panginoon, amen? Ang Panginoon is our Father. Pwede tayo humingi. Pero the first thing to do is worship. Worship. Maging ano na po, makalaki ka na natin. Okay, makasanayan na natin na nag-worship muna. Above anything else na pwede natin gawin, the first thing to do is worship. Amen. Okay, so yun yung hindi. Okay, worship is not. And this is what is worship. Worship is about, ano po yan? Giving and not getting. Amen? Yun nga kasi, dahil tayo, yan po nakasanayan natin. No? Ang tingin natin sa Panginoon si Santa Claus eh. Ang tingin natin sa Panginoon si Genie. Ano yung tatlo? Sa hilingan. Di ba gano'n? Lalapit tayo kay Lord kasi may hiling tayo. Tayo sa Pilipinas, umaattend lang tayo sa church. Pag Pasko, pinukumpleto natin yung alin. Kasi alam natin kung anong meron dun eh. Pag nakumpleto mo, may wish yung matutupad. Yung kasi turo sa atin dun eh. Kaya nga lang, natanim sa isip ng isang bata habang lumalaki siya, tumatanda siya, ang pag-worship pala, magpunta pala sa church para may makuha. Yun ang naging nakatandaan eh. Yun tuloy nakasanayan natin. Pero hindi pala kasi ganun ayon sa Bible. Worship is not about what you get from God. Although gusto niyang magbigay kasi mabuti siya, amen po ba? Pero kailangan makunawaan mo, hindi ka nakapag-worship kung humingi ka lang. Nakapag-worship ka kung ikaw ang nagbigay. Isipin na ba, pera na naman pinag-worship? Hindi pera-pera sa church. Baguhin natin. Maraming pwedeng ibigay kay Lord. Kung ayaw mo ibigay yung pera mo, kayo mag-usap kay Lord.
Pero marami ka pang pwedeng ibigay na ayaw mo rin. Oras, talento, talino, lakas, pera. Sama ko, syempre, kasama rin yun. Anong pinakamadali sa'yo? Anong bukal sa loob mo? Ito ibigay mo. Amen mo ba? Kaya nga lang, iniisip ng iba, puro pera kasi, magbibigay daw pera. Hindi, marami pong pwedeng ibigay sa Panginoon. Worship is a broad example na pwede mong ibigay kayo. Meron po tayong gawain sa jail sa Nueva Ecija, provincial jail. At nakita ko po sa jail pala, marami nakakulong. Ano jail yun eh? Mga inmates, ano? Hindi yan tinatawag na preso, inmates o kaya mga boarders. Parang sa na-open sila. Okay? So, dun po sa jail ay mahirap ang financial stability ng mga tao. Siyempre, walang mga trabaho yan, nasa bilangguan niya. Minsan, wala silang pambili ng toothpaste, walang pambili ng sabon, walang pambili ng toothbrush. Pag wala silang pera, ibig sabihin, pag oras ng pagbibigay, wala silang. Yung mga ganun pagkakataon, hindi monetary ang kanilang stress. Kung saan ka meron, yun ang pwede mong ibigay. Tama mo ba? Kung anong binigay sa'yo ni Lord, yun lang din naman pwede mong ibigay. Hindi mo kayang magbigay ng wala ka. Tama mo ba? May sense ba yun? Hindi mo kayang ibigay yung wala sa'yo. So kung ano yung meron sa'yo na binigay si Lord, doon ka pwedeng magbalik ng pamuro sa Kanya. Amen po ba? Sabi nung iba, wala po akong kahit anong gandang lalaki lang ang meron. Hindi, balik mo kayo. Tanong, paano kaya? Paano kaya yun? Ano ka, nakatori ka dyan, magandang lalaki ka lang sa harap? Okay. So giving, worship is giving and not about getting. Ang gusto kasi ng Panginoon ay meron tayong intimacy, meron tayong relationship, may connection tayo sa Ama. Natuturo niyan, wala naman talaga kailangan si Lord sa meron tayo. Ayaw naman ni Lord yung mga meron tayo. Kaya nga lang, makikisip natin, gusto pa rin kasi ng Panginoon may relationship. Yung nakikita niya, nagmamahal ka rin pabalik sa Kanya. At hindi ka parang robot na lang, kung ano lang yun sa'yo. May genuine love ka for God. Kaya naman, sabi nga, you can give without loving, but you cannot love without giving. O mag-giving na tayo. Sabi ko nga, hindi lang yan ang tinutukoy dito. Giving yourself to God. Blameless, holy, a sacrifice unto God. Amen? Kasama yung lahat sa iyo. Number 2. Tatlo lang po yan. No? Minsan lang naman tayo magkita-kita. Huwag kita akong pigilan masyado. Sa iyo lang naman. So number 1 is, what is worship? Tama mo ba? Number 2 is, why do we worship? Ba't nga pa kasi? Ba't ba kailangan pa kasi magpuri? Ba't hindi na lang kasi pagpasok dito, mag-word of God, tapos umuwi na. Hindi. Kailangan talaga may worship kasi yan ang nais ng Panginoon. So bakit? Bakit tayo sumasamba? Una, because of who He is. Yan pala, kailangan sapat na sa atin yan eh. Nagpupuri tayo because of the nature of God, because of who He is. Alam mo ba kaibahan ng praise sa worship? Ano? Minsan nagagamit natin pinapaunawa rin ni Lord sa atin. Praise and worship, akala natin yung praise yung mabilis. Tapos yung worship yung kandang mabagal. Dati akala ko ganoon din eh, no? Tayong magpaayon, ipapawag natin praise. Yung mabilis yun. Hindi. Ang praise pala, it is a response to what God does for you. O sa Tagalog, papuri. Kung may ginawa siya sa'yo, may binigay siya sa'yo, ibindes ka niya, nagpupuri ka, you praise Him for what He does. But worship is a response to who He is. So kahit pala walang pang binibigay sa'yo si Lord, kahit pala wala ka pang na-receive ng blessing, kahit pala hindi pa sinasagot ng yes yung mga prayers mo, you can worship. Because it is not about what God does to us, but it is about who God is in our lives. Amen. Dahil Diyos siya, kailangan niya magpuri. Karapat-dapat siya purihin. Whatever He does. Hindi ito usapan. Ang usapan dito about worship is in who God is. His nature, okay? Yung kanyang nature, yung kanyang character, yung kanyang attribute, the truth of His being. Kasi po ang worship, pag ang worship ay naging commercial, sabi nga man commercial,
ba isipin ng commercial? Hindi yung pagkalasta sa TV. No? Commercial means it is something about the principle of commerce. Ano ba ang principle of commerce? Palitan po yan eh. Pag may ginawa siya sa'yo, may gagawin ka pabalik. Binigyan ka niya ng chocolate, pero thank you ka. Commerce. Sinampal ka niya, sinuklihan mo ng dalawa, commerce. Minura ka niya ng mahina, sinigawan mo siya ng malakas, may palitang naganap, it is about commerce. Pero worship is not about commerce. Hindi ka mag-worship dahil binigyan ka lang, tapos pag walang binigay sa'yo, wala ka ng worship. Hindi gano'n. We worship God because of who He is. Wala pa siyang ginagawa, sapat na sa'yo na malaman mong Diyos siya, makapangyarihan siya, karapat-dapat siyang sambahin. And that's why we worship. Palakpakan ng Panginoon. Isaiah 12 verse 6, shout aloud and sing for joy, people of Zion, for great is the Holy One of Israel among you. Magpuri kayo, sumigaw kayo, lumukso kayo sa tuwa. Mag-awitan tayo. Walang sinabi diyan dahil sa ginawa, kung hindi dahil sa kanyang nature, dahil sa kanyang attribute. He is great and He is holy. Yun pa lamang ay sapat ng dahilan para lahat tayo lumuhod, magpuri at sumamba sa atin, Panginoon. Gusto ko lamang ipaunawa sa atin itong naunang verse, yung context ng Psalm 96. Para kasi yung Psalm chapter 96 ay parang ano na to eh, ito na yung conclusion. Sa Psalms 95, sabi kasi dyan, nagpakita siya ng iba't ibang statement about who God is. Sa verse 1, kung nakatuon po kayo, Psalms 95 verse 1, sabi niya, "O come, let us sing to the Lord, let us shout joyfully to the rock of our salvation." Sabi niya, He is called the Lord, He is called the rock of our salvation. Yung palamang kanyang nature, yung palamang kanyang attribute, dahil siya ay Lord, siya ay Panginoon, karapat-dapat siya sambahin. Tinawag mo pa Lord. Okay? Napansin ko yun eh, sa mga magulang, yung mami, o kaya nanay, kunin mo nga yun. Kasabihin ng nanay, tinawag ba akong nanay? Inutusan mo lang naman ako. So prayer din pala, gano'n, Lord, gawin mo nga po ito, gawin nyo nga po yan, anuhin nyo nga po siya, panuhin nyo nga po yung masamang ugali mong kaibigan niya. Hindi. Tinawag mo pa Lord, kung anong ginagawa mo lang, ginagawa mong utusan eh. Ginagawa mong genie. Hindi. Kung tinawag mo siyang Lord, it means He is worthy of our adoration, of our respect, of our worship. Because He is Lord. And we are the servants. We are His people. At sunod-sunod dyan, hindi ka napapakahabain pa. Sa verse 3, He is called Great God, Great King, above all gods. Sa verse 4 and 5, He is the Creator of all things. Sa verse 6, He is our Maker. Sa verse 7, He is God. He is a personal God. He is a great and gentle shepherd. As of verse 8 to 11, He is the God of history who called and delivered the nation of Israel. Karapat-dapat po i-describe pa lang ang Panginoon, karapat-dapat po hindi pa nagpapakita ng galaw, hindi pa nagpapakita ng gawa. Dinidescribe pa lamang ang kanyang nature, ang kanyang character, karapat-dapat ng sambahin ang Panginoon. Napansin niyo ba sa tao, ganun din. Doon po sa Pilipinas, kung napansin ko, tayo mga Pinoy, napaka-vain natin about the title. Tayo lang ang bansang gano'n. Lahat ng pinag-aralan, itudugtong sa pangalan. Pag nag-aaral ng doktor, PhD, pag nag-aaral ng DD, tapos meron pang attorney, lahat ng pinag-aralan, itudugtong, mahaba na yung plaque. Nasa harap ng bahay. Nurse, ano yung tawag siya? RN, BN, MD. Ano ba yung MD? Hindi yata macho dancer yun, iba yata yun. Lahat gusto idikit sa pangalan. Adik sa title. Adik sa title lang ito. Nung napunta ako sa ibang bansa, ano lang, kahit ano pa pinag-aralan yan, Mr. lang. Kasi yung dito. Kapili, sabi ko, ba't gano'n? Hindi sila masyadong mahilig sa titulo. Basta sa Pilipinas, pag hindi mo tinawag sa lahat ng pinag-aralan niya, nagagalit. Ba't di mo ang tawag na attorney? Wala kang respeto. Ayaw mo ba ng Mr. ganito? Kasi mahilig sa title ng tao. Kasi ang title para sa atin, bilang Pinoy. Hindi ko sisirain Pinoy, Pinoy tayo dito. Ang title kasi sa atin, nakakataas ng
status. Nakakalaki ng ulo, nakakataas ng pride, parang pag may title ka, sikat ka, magaling ka, pinag-aralan ka. Napakahalaga ng pinag-aralan at natapos sa Pilipinas. Kaya nga lang, lahat ng bagay na ito ay nag-divert lang sa sarili, lahat ng glory, lahat ng honor, puro sa sarili. Kaya sabi ko, pag pinapakilala po ako sa mga churches, sabi ko, pastor ka na, hindi naman talaga function. Okay, brother, kung ayaw nyo, huwag lang sister. Brother. Kaya nga lang yung lahat lahat ng sulong ng narating, parang na-divert no? So, sabi ko, easy lang tayo sa mga ganyang bahagi ito kasi there is only one sa lugar na ito, isa lang ang bida, si Lord lang. Amen po ba? Para pagdapat siya, para makaya ng Panginoon. At sa New Testament, pinakilala si Jesus, He is the Son of God. Pinakilala rin si Jesus nung siya pinanganak, He is called Emmanuel. Tama po ba? Yun pala, karapat-dapat ng pumingin ng Panginoon kasi yung Emmanuel, ibig sabihin, God is with us. Sinamahan tayo ng Panginoon. Yun pala. Reason enough na to worship the Lord. Sabi niya, He is the Son. He is the radiance of God's glory. He is the exact representation of His being. Pinakilala ang Panginoon Jesus. So, He is worthy of our worship. Amen po ba? Amen. And next is because of who we are. Bibilis ako ng konti pang bilis. Sabi sa Psalms 95 verse 6 to 7, come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord, our Maker, for He is our God, and we are the people of His pasture, the flock under His care. Pinakita niya yung contrast kung sino ang Diyos, amen ko ba? At kung sino tayo. Once na hindi mo nakita kung sino ang Diyos, hindi mo siya i-worship. Kasama ko ba kayo? Kasi hindi mo naunawaan, gano'n siya makapangyarihan, gano'n siya kadakila, gano'n siya mapagmahal, gano'n siya kabuti, hindi mo naunawaan yun, bakit mo nga nasambahin yung Panginoon? Pag ang nakita mo lang, si Lord ay nagpapalo sa masamang ugali, pangit ang pagkakilala mo kay Lord. Hindi yun ang kabungan ng kanya. Nakalimutan mo yung mabuti siya, mapagpatawad siya. Tama po ba? Pag ang tingin mo lang halimbawa sa teacher mo ay terror teacher, masungit, pag maningin ka sa klase, papatuloy ka ng eraser sa mukha, papaluin ka ng ruler sa kamay, magiging pangit ang image ng teacher mo sa isip mo. Pero once na makita mo yung kabutihan niya, di ba? Ina-adore natin, nare-respect natin. Ganon din ang pagkakilala sa Panginoon. Kailangan mong maunawaan yung kanyang nature, yung kanyang kabutihan, yung kabuuan, hindi lang yung isang side. Siyempre, God is just, kaya siya nagpaparusa ng mga hindi umaayos dito na namamalo. But He is also love and He is also good. Kailangan maunawaan mo. At the same time, we need to understand and see ourselves. Sabi mo sa sarili mo, ako. Pag ang tingin mo sa sarili mo, sobrang galing mo, sobrang talino mo, ang layo ng narating mo, deserve mo lahat ng bagay sa mundo, hindi mo bibigyan ng papuri ang Panginoon, hindi mo tatawagan si Lord. Kaya nga sabi ni Lord, mostly talaga ang tumatawag sa Kanya, yung mga may sakit. Ang tumatawag sa Panginoon, ilalagay sa problema. Sabi ng Panginoon, kung sino yung mas pinatawad, siya yung mas nagmamahal. Napasali ba yun sa Bible? Kung sino yung mas maraming utang ang binayaran, siya yung mas nagbabalik na papuri. Ibig sabihin, kung sino yung mas nakita niya yung kanyang sarili na kailangan niya ng tulong, ng gabay, ng pagmamahal, ng magpatawad ng Panginoon, siya yung mas lumalapit na papuri. Pero yung isang tao ang taas ng tingin sa sarili, kaya ko mag-isa. Magaling ako, dami kong pera sa lusa, hindi ko kailangan ng Diyos. Hindi sila magpupuri sa Panginoon. Hindi sila magpapasakot. So pride and arrogance, laging kalaban niya ng worship. So ibig sabihin, hindi dapat madaig ang makapasok ang pride, ang arrogance, ang pagpapagalingan sa loob ng iglesia ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, mas magaling ka sa akin. Parang ayaw niyo ibitaw. Mas magaling ka sa akin. You are better than me. Kasi once na ang isip natin, I am better than you. Ano, holier than thou. Pharisee ang isip, you are better than me. I have my weakness, you have your weakness. I have my strengths, you have your strengths. We can complement each other in the church. Amen po ba? Palakaya ng Panginoon.
So He is our shepherd, we are the sheep. He is the creator, we are the creation. He is the king, we are the subjects. He is the master, we are the servants. He is the vine, we are the branches. He is the owner, and we are the possessions. Yung buong Biblia, kung maunawa natin yung buong tema ng Bible, mapapansin natin sa Genesis pa lang, Genesis 1:1, sabi in the beginning, God created the heaven and earth. Pinakita talaga doon, God as our creator. Amen mo ba? Sabi niya mga creator. Nung una pa lang, yun ang gustong itanim sa utak ng mga Hudyo sa kanyang babasa sa panahon niyo. Ang Diyos ang manlilikha. Doon pa lamang, napaka makapangyarihan na agad. It is a notion that He is worthy of worship. Kasi siya pala ang lumikha. Wala ka palang pwedeng ipagmayabang sa Kanya. Wala ka palang pwedeng isumbat sa Kanya. Wala ka palang meron na hindi sa Kanya. Because He is the creator. So pag naunawaan mo yun, una pa lang, ang tamang pagtingin na agad doon, ang tamang response na agad doon, we bow down in worship because He is the creator. Kaya nga lang, sa panahon po ngayon, our world view today, ang tingin ng maraming tao, the minds of our generation, ang kanilang nasa isip, there is no God. Mas gusto pa nilang paniwalaan na merong something na lumikha. Kaysa sabihin nila Diyos, mas gusto pa nila alien. Okay? Ayaw nila na dumating sa punto na kikilalayan nilang tagapaglikha ang Panginoon. Ang gusto nilang lumikha, alien na lang siguro, kaya nag-evolve na lang, o kaya nagkaroon na lang ng evolution or something like that, nagkaroon ng natural selections. Kung ano-anong mga theory about how the earth began. At yun ang pinaglalaban ng mga kanilang tao, scientists around the world, sabihin nila, walang Diyos. Although lahat ng nilikha, tinuturo na may lumikha, may matalinong nag-create. There is a designer, there is a planner, there is a omniscient being na nag-create ng buong mundo. Napansin niyo ba? Yung mga planeta, konting galaw lang yan na mawala sa tamang ikot, ano mangyayari? Magkakagulo. Yung Earth, malayo lang sa sun ng gaano kalayo, konti lang. Ano mangyayari? Lalamig ng todo. Mag-iyen ang buong mundo. Malapit lang ng konti, masusunod. Pero yung Pilipinas, malapit sa sun. Kasi napakainit po sa Pilipinas ngayon. 50. Dito, tinututukan nyo kami ng electric fan, pero nagiginaw na kami. Kahit walang aircon, nagiginaw kami. Sapagkat yung 27 o 23, para kami nasa vacuum. Sa Kabanatuan, saka sa Metro Manila, 47 to 50 Celsius. Ibig sabihin, kumukulo kami doon. Kaya mag-iipulo ko, napagaling ko dito, pero ibig sabihin, there is an intelligent designer na nag-maintain ng lahat, mga kapatid. Nag-maintain. Kaya lang, ayaw tanggapin ang isip na yun. Sa sobrang talino ng mga tao, they reject that. At sabi ng Panginoon, yung knowledge and wisdom of men, it is foolishness to God. Amen? Kasi kahit diyan sila katalino, the truth remains. God is the creator. Kaya naman sa Revelation, baka hindi nyo napansin, Genesis, unang libro sa Bible, Revelation, huling libro sa Bible. Sabi sa Revelation 14 verse 7, basa nga po tayo lahat, kailangan maunawaan sa huling panahon ito. No? It is a prophecy na ibinigay ng Panginoon. Ito ang mangyayari sa huling panahon. 1, 2, 3, basa. He said in a loud voice, fear God and give Him glory, because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. What does it mean? Sa huling panahon, ibabalik ng Panginoon yung kaisipan, yung truth about Him being the creator. Kasi talaga namang habang tumatagal, pakonti na lang yung tao ngayon niwalang malilikha si Lord. Malikha ang Diyos. Pero sa huling panahon, ipapakita niya, mali yung mga paniniwala niyo. Kahit ano pang mga nakita niyo, mga scientists, natuklasan niyo, mga theory, mga Big Bang, something like that. The truth will remain, and God will solidify His truth sa buong mundo. Worship Him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Ibabalik niya yung level, yung worthiness ng Panginoon na purihin sapagkat He is God.
Creator. Amen po ba? Amen. Amen. And lastly, doon na lang, may huli na. Amen. Wala una. Ano ba sa isip nyo? Ano yung ulam? Sana may hindi yung kanin? Mga gano'n. Hindi. Na-focus na tayo sa truth ng Panginoon. Amen po ba? Yan ang kasarapan sa salita ng Panginoon. Kahit anong iniisip ko, pag na-focus sa truth, sa gustong ipaunawa ni Lord sa atin, nabubuhayan tayo, nakatama yung isip natin. Kahit yung bito ka na, nakatama. Kayo na, gutom, pero parang lumipas nabusap ko And that is the truth of His Word. And lastly, how to worship. The how of worship. Paano nga ba ang sumamba? Ano nga ba ginagawa? Sabi ng Panginoon, ng Old Testament, hindi ko gusto yung pagsamba nyo, hindi yung tinuro ko sa inyo. Pinapakay yung mga anak nyo, inahalin yung mga birhen, sinusugatan nyo yung sarili nyo. Yan ang turo sa inyo, nag-worship kayo. Pero hindi yan ang sinabi ko. That is not the truth of the worship. Panahon ni Prophet Elijah, di ba? Ang ginagawa ng mga propeta ni Baal, nag-worship din naman sila. Hinihiwa yung sarili, nagsasayaw ng parang mga baliw sila gano'n. Baal, Baal, paupuin mo, Baal, Baal, tao ng tao. Sabi ni Elijah, lakasan niyo pa, baka tutulog din Diyos. Lakasan niyo pa yung pagtawag niya kay Baal, baka ng CR, may LBN. Sinabi talaga ni Elijah yun. Because there is a truth, there is a pattern on how we worship. Hindi lahat ng uwi ng pagsamba, tawag pagsamba. Kailangan alam mo kung ano yung gusto niya. Tama mo ba? Meron siyang gusto si Lord eh. Ba't ayaw niya yung gusto niya? Eh, ba't ba? Ito gusto kong worship eh. Eh, ba't di pa nag-worship yung gusto mo pala masusunod? Dapat yung gusto niya kung sino sinasamba. Tama mo ba? So ito ang mga example kung anong gusto ni Lord. Wadong ribasa. We are worship corporately. Ano ibig sabihin niya? May mga tao ayaw mag-attend ng church. Pag nag-worship naman ako sa bahay, nagbabasa naman ako sa Bible, nag-pray naman ako sa kwarto, okay naman yun. Tama talagang gawin yun. Kaya lang, inutusin ng Panginoon that we worship corporately. Amen ba? Kung tinawag tayong flock ng Panginoon, kung tinawag tayong tupa ng Panginoon, dapat yung tupa pupunta sa kawan. Pag laging nasa labas, ligaw na tupa yun. Tama mo ba? Ang kawan ay ano, yung pagtitipon ng kanyang mga tupa. Amen? Hindi na pwede mong solo. Hindi, ano ako, solong tupa ako. Ano talaga ako, self-ano lang ako. Tamang ibon lang ako. Hindi pwede yun. Pag tupa ka, kailangan ng tupa, nakalagay sa kawan. Hindi, ano ako, ano tawag yan, yung jumping ako. Okay? Hopping, okay? Okay, parang ginagawa rin ko, papalipat-lipat. Hindi pwede, kailangan naka-in ka sa kawan ng Panginoon because we are to worship corporately. Ayoko, allergic ako sa mga tao. Allergic ako sa masama ugali. Kaya dapat allergic ako sa sarili mo. So, ginamit ng Panginoon, nung babasahin natin yung Psalm 95, binago niya yung mga salitang ginamit o yung mga pronouns. Sabi niya, let us worship. Let us go, let us come to the presence of God. Hindi na I, hindi na me, hindi na myself, kung hindi us. It is a corporate worship. Sama-sama. Hindi ka lang mag-isa. Amen po ba? Sabi ko sa kami mo, hindi ka nag-iisa. Sabi ko sa kabila, huwag mo na kinakausap yung sarili mo. Tingilan niyo na po yun, yung kinakausap yung sarili, tapos sumasagot, kasi nag-aaway pa kayo sa sarili. Meron mo naman mas flat na pwedeng puntahan eh. Kung wala kang makausap, pumunta ka sa church. Amen po ba? Huwag mo namin kayong sumagot yung sarili mo at magkakaproblema ka dyan. Let us kneel, let us sing, let us shout, let us come before His presence, let us worship and bow down. Binago ng Panginoon lahat ng selfishness, lahat ng ako, lahat ng sarili ko, lahat ng ako lang, hindi. Binago na niya tayo, sama-sama. And that is the plan of God. Pwede tayo mag-worship kahit saan, pwede tayo mag-worship kahit saan lugar, pwede tayo mag-worship sa kwarto natin, tayo mag-isa, pero inutusin ng Panginoon that we come to His presence corporately. Tuwing Sunday na dapat, wala namang sinabing gano'n. Tuwing Sabado ba dapat, wala namang sinabing gano'n. Hindi naman yung araw kasi ang issue dyan. Ang issue dyan ay yung pusong gusto ko sumamba. Pwede ba tayong maglagay ng every Monday yung service? Pwede naman, kung doon mas maraming naka-rest din. Naglagay ng Sabado dito. Bakit? Kasi kawawa naman yung mga Saturday ang rest din. Wala silang time for corporate worship. So
So, hindi yung araw. Minor lang yan yung araw. Hindi yun ang problema. Ang problema, ayaw kasi mag-worship ko lang. Choosy pa sa araw. Kahit naman sa tinipag, di rin naman natin. So, issue of the heart. Hebrews 10:25, inuutos ng Panginoon, not giving up, meeting together. Do not forsake the assembly of the church. Huwag mong sabihin, kaya ko mag-isa. Kasama ko si Lord. Oo nga, kasama mo nga si Lord. Pero gusto niya, ititipon-tipon tayo. Amen? Kasi, hindi lang ikaw ang church. Kung ikaw nga lang sana mahal ni Lord eh. So, ikaw lang ba mahal ni Lord? Hindi naman eh. Lahat tayo mahal ni Lord. Kaya, ang isang ginagawa sa loob ng church, pag nagkakatipon-tipon, nag-encourage ang isa't isa, nagtutulungan sa isa't isa, sinishare mo sa yung problema, hindi dumadagdag yung isa. Tumutulong na maayos. Because that is the fellowship of the flock. Yun ang nais. Next, we are to worship verbally. Okay, hindi ko na kuhahabaan yan. Naiintindihan nyo na. Ang dami natin pinag-usapan. Verbally. Sing to the Lord, shout joyfully, proclaim the good news. Hindi mo magagawa yan kung hindi mo ibubuka bibig mo. Sa una siguro, ayaw mo nang magsalita, ayaw mo nang isigaw yung pangalan ni Lord, ayaw mong sumagot ng amen, pag pinapa-amen. Ganun lang sa simula. Habang bago pa lang, pero habang tumatagal, pag napupuno na yung ating damdamin ng pasalamat sa Panginoon, ng papuri sa Panginoon, na-experience mo yung goodness of God, hindi mo bibigyan yung bibig mo. Makaka-thank you Lord ka na lang. Magugulat ka na, ba't ako nag-thank you? Kasi naalala mo yung mabuting mo. Dati, nagpe-pray ka lang kapag kailan ka ba nagpe-pray. Pag halimbawa, may sakit yung pamilya, pero habang tumatagal, habang na-experience mo si Lord, simple kakain ka lang ng merienda, nagpe-pray ka pa, bago ka matulog, nagpe-pray ka din. Di ba, dumadalas yung pag-usap mo kay Lord, dumadalas yung worship because napupuno tayo ng throne of God. And then next, we are to worship physically. Mga kapatid, hindi tayo mga kaluluwa dito. May physical tayo katawan. So kasama yung physical natin pinapagamit sa papuri at sa pagsamba sa Panginoon. Pwede tayong pumalakpak, pwede tayong tumalon, pwede tayong umawit, pwede tayong lumuhod. We can worship gamit ang ating mga katawan. Issue of the heart na naman yan eh. Kasi yung iba, ayaw kasi ng puso, kaya ayaw, alang gustong gawin. So, yun ang para sa atin, we can bow down, we can kneel before the Lord, we can clap our hands. Sabi sa Psalms 47, shout to God with a cries of joy. I will lift up my hands. Sabi doon, lahat ay pwedeng gawin. It is all about worship. Amen po ba? Basta hindi nawawala yung kaayusan sa loob ng iglesia. Halimbawa, ang gusto kong worship, nagbubulong eh. Simula sa likod, bumubulong. Tapos na yung kantahan nag-word of God na, gumugulong ka pa rin. Nadi-disrupt mo na yung kaayusan sa church. Iyon lang ang problema doon. Pero iba nagtataas ng kamay, ang gusto niyang worship ginagalan yung buhok na katabi, baka hindi gano'n. May limitation din. Kasi, di ba, God is the God of order. Kailangan may order sa loob ng iglesia. Although we are free to use our physical bodies to worship Him, pero yung limitation na hindi ka nakakagulo. Pumapalakpakan na tayo ng katabi mo. Pinapalakpakan din tayo. Sumisigaw-sigaw pa, pero nakatutok pa sa mga kailangan na sa tama rin naman. And issues of the heart na naman. And lastly, buti na lang, may wakas. Amen. We are to worship obediently. Mga kapatid, kung masyado kayong maraming narinig ngayong umaga at tanghali pala, iniisip nyo, hindi ko nakakandaan lahat na. Ito na lang tandaan mo yun today. We are to worship obediently. Amen. Ang worship, it is a lifestyle, mga kapatid. Ang worship ay lifestyle. Kung kasi ang tingin mo lang sa worship ay public appearance, lahat hindi ka nila ako nakataas kamay ko. Kaya naman, worship ako. Hindi. It is not about our appearance in front of the people. It is our heart. Lalo na yung ating mga private na buhay, nakikita din ang totoong worship. Kasi ang ayaw ng Panginoon, sabi ni Lord, sabi ni Jesus, nakita mo yan, yung mga pariseyo na yan, yung mga komplikado na yan, nagpe-pray din yan katulad nyo. Kaya lang sila, yung prayer nila, pumunta pa sila dun sa mga liwasan, sa mga market, sa mga maraming tao, tapos nilalakasan pa nila para ano? Para makinig ng lahat. Banal ako.
Lalakasan nila yung prayer nila para makita mga tao, mas banal yun. Hindi worship sa Panginoon kung hindi gusto nilang mataas sa kanilang mga sarili. Sabi ko nga, lahat ng gagawin mo para sa Panginoon, pag hindi tama yung heart mo, masasayang kasi hindi nagiging worship kung hindi nagiging selfish agenda. Diba, pupunta ka lang sa church kasi type mo yung isang umate, type mo yung isang sumasayaw. Hindi. Kasi ang pinuto natin sa church ay ang Panginoon. So, kailangan po, hindi ko naman sinasabing may mga ibang mga pagkakataon na parang malungkot tayo, hindi tayo handang magpuri, pero hindi mo ba, unti-unti tayo tuturuan ng Panginoon. Na mag-practice po yan, puso na yan. Dati ayaw mo umatid eh. Pilit na pilit ka sa mga, pero hindi ba habang tumatagal, gusto mo na. Nag-enjoy ka na sa mga kapatiran, nag-enjoy ka na sa person ka. Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon na ma-connect talaga sa kanya ng buhay. So walang problema, kung may mga imasahin, mga non-invite po, mga bago pa lang, hindi pa masyadong, hindi pa malalim yung pagkakatawa natin, tuloy-tuloy lang tayo kayo, hindi tayo ginajudge ni Lord sa mga ganyan bagay kasi lahat naman tayo nagsisimula sa bata, sa simula. Wala namang umatend ng ano agad, malalim na ganyan. Sabihin, parang binhi na kahit maliit yan, tutubo yan, yayabong at lalawang. Hanggang maging united tayo, iisang puso at damdamin, magbigay ng pagsama-sama. Tumayo po tayo, mag-pray tayo. Salamat sa Panginoon sapagkat nakasama ko po ngayon.